Hello everyone, it's me again, Burntam, JVTV, panibagong araw, panibagong vlog rin tayo mga ka-DIY. Sa umagang to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-check ng langis, so proper maintenance dito sa engine oil natin. Yan, lalo na pag lagi mong gamit as delivery rider o mahilig ka lang mag-ride, long ride kasama yung mga tropa mo. Isa to sa mga nakakalimutan natin na i-check pag ginagamit natin lagi yung motor natin. Pero syempre, bago natin tuloy yung video, shoutout muna natin lahat ng mga Griffin owners dyan, lahat ng mga group chapters ng Griffin, Falcon at Samurai nationwide. So ayan mga ka-DIY, short vlog lang to kaya huwag natin pahabain ng introduction. Shoutout na lang sa lahat ng mga followers and subscriber natin sa YouTube channel at Facebook page. So ayan mga ka-DIY, recap ko lang po. Pakita ko sa inyo yung banal natin. So ayan, nag-change oil tayo last September 12. So yung gamit natin, recap ko lang, Delo Gold Ultra. Okay, pang diesel to pero pwede rin po sa gasoline engine. Okay, so 3,810 nasa almost ano yata to. More than 3.6 o 3.7 ganun. Okay. So ang ano natin diyan from September 12, check natin yung langis. Ito yung madalas na nakakalimutan ng mga gumagamit ng motor. Dapat bago nyo gamitin, bago nyo paandarin yung motor natin mga ka-DIY o anumang sasakyan, lagi nyo i-check yung level ng dipstick, yung oil. Okay? So, ayan o, September 12. So, ang laman ng oil natin, engine capacity, yung volume. So, 0.8, ang ibig sabihin po niyan ay 800 ml. Okay? Hindi po siya 1 liter. So, ayan po nasa natin. Para makasure tayo na tama po yung level ng oil dito sa dipstick natin or sukatan ng langis natin dito sa Griffin 180. Dapat naka-center stand at syempre flat surface, hindi siya tabingi para tama yung pagsukat mo. Kasi mamaya tabingi pa lang yung motor o naka-side stand, mali yung makukuha mong sukat ng langis. So sarado nyo maigi and then buksan nyo para alam natin kung kailangan nating dagdagan or hindi pa. Okay? Importante kasi to. So yun mga ka-DIY, kulang na po yung langis natin. Nag-isang buwan siya noong October 12 kasi September 12 po. So dito po sa may guhit po dapat yan ang tamang volume ng langis. So kulang na. So ang gagawin natin ay top up lang natin. Kasi yung nabili natin na langis ay 1 liter. So 800 ml lang po yung nilagay natin. So top up natin. Hindi po kasi pwede na kulang yung langis natin habang bumabiyahe. Kasi lubrication po ito ng metal part sa loob ng makina. So pag kulang yan, hindi po niya nalulubricate ng maayos yung internal parts natin. Dagdagan natin. So ayan o. Meron pa na 200 ml. Kasi 800 lang po yung nilagay natin. So ito, yung natitira, lagi mong i-check after, before or on or before 1 month. So yan, tamang kunting-kunti lang. Okay? Mas magandang mag-check ito mga ka-DIY pag hindi mo pa nagamit yung motor. At lagi ko pong sinasabi, dapat sa tamang surface. So yan, check natin ulit kung tama na, nasa guhit na. Pero syempre, kabababa lang ng langis, kailangan pang pumunta yan sa ilalim para tama yung sukat. So ayun mga ka-DIY, malapit na siya. So dagdagan pa natin ng konti. Hindi po pwedeng sobra din eh. Maghahanap po siya ng lalabasan. Yun. Nasaan tama. Tapos sarado. Ganito lang po yung proper procedure nito. Tapos check natin uli. So ayun mga ka-DIY, nag-label na po siya dito. Sakto lang, on or before. Yan, so yan ang tama. Hindi rin pwedeng sumobra yan. Hindi rin pwedeng kulang. Yung pagkalahati, critical na po yun. Okay? Baka mag-overheat na po yung makina ninyo. So ganoon lang po mga ka-DIY. So sa mga tropa natin dyan na may mga motor, especially sa Griffin, applicable naman to sa lahat ng mga motor. Kailangan na lagi nyo i-check, lalo ng pag mototaxi ka,
delivery rider, lagi mong i-check yan bago mo gamitin kasi pagka mura lang naman ang langis, nasa 300 to 500 yan, kaysa mag-overheat, masisira yung motor mo, kailangan mo mag-refresh or either magpalit ka ng mga internal parts. Diba kasi dyan, hindi naman sa pag-aano, siyempre busy, hindi na nila namamalayan, hindi na nila na-check hanggang sa mag-overheat na. Dito, mapapansin nyo, pag mag-overheat na, yan ang lalabas, yung pula na yan. Overheat po yan, temperature po kasi niya yan. Dito sa atin, paandarin natin, wala pa. So, yan. Kasi proper maintenance po tayo dito. So, ayan mga ka-DIY, hope na nagustuhan nyo itong vlog natin. At kung sa tingin mo nagustuhan mo ito, i-share nyo itong video at syempre, comment kayo sa comment section sa mga vlog na gusto mong i-vlog natin at sa mga details na hindi mo naintindihan, tanong mo lang para may paliwanag natin at syempre, subscribe ka na rin sa YouTube channel natin. So, ayan mga ka-DIY, dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa HPT, sharing is caring. Maraming salamat. Ito ka, Glory and Burn Times. Signing off.